Magandang hapon ng Biyernes kasama si Idol James Ray dito sa 106.3 IFM Lucena. Ay, narinig ko na yarn. At para sa'yo, Idol, na naghihintay na ng pinakabagong kwento ngayong hapong ito ng Biyernes para sa ating Dear IFM. Nako, sa ilang minuto na lang po ay mapapakinggan nyo na ang kwento, diba? May isasalaysay na po ulit natin ang pinakabagong kwento na talaga magbibigay sa'yo ng inspirasyon at aral, diba? Alam ko naman, Idol, na ito yung inaabangan mo kapag ganitong mga oras, di ba? Yung tipong nagpapahinga ka, nagre-relax ka, at kailangan mo lang ng kwento na talagang pakakaabangan mo. Kaya eto na, huwag na nating patagalin pa mga idol. Sa ilang minuto po, maririnig nyo na ang pinakabagong kwento ng ating Dear IFM. Kasama po si Idol James Ray. Ayan, kaya naman, huwag na huwag kang alis, Idol. Magbabalik ako sa ilang minuto lang. Gusto ko yung nag-aabang ka, Idol Baka naman kahit paano may pagkakalibangan ka, diba? Hindi puro stress sa trabaho, stress sa bahay, diba? Ito yung pampano yung comfort story mo Opo, Dear IFM. Kaya naman, tutok lang po magsimula-simula hanggang sa matapos ang kwento ngayong habang ito ng Biyernes. Okay, oras po natin ay 1:27. Magbabalik po si Idol James Ray para sa ating Dear IFM dito sa 106.3 IFM Lucena. Ay, narinig ko na yarn. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh man! Narinig ko na yarn! Ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan. Magandang hapon mga idol. At eto na naman tayo sa panibagong kwento ng Dear IFM. Ako si Idol James Reid. At pakinggan ang kwento ni Francine. Kwentong mamahalin mo at magbibigay sa iyo ng inspirasyon ngayong hapon. Dear IFM. Hello sa inyo mga idol. Pakitago na lang ako sa pangalang Francine. Pinili kong itago ang totoong pangalan ko dahil ang tanging gusto ko lang ay ma-share sa lahat ang kwento ko. Isang kwentong umibig, nasaktan, at muling nagpakatanga. Simulan natin sa naging pagsasama namin ng boyfriend kong si Bobby. Bait naman at galante. Pero ubod ng pagiging seloso at possessive. Gusto niya, alam niya lahat ng gagawin ko. Kung saan ako pupunta, sino ang kasama ko. Gusto niya kung sino ang sinabi niyang kausapin ko. Yun lang talaga ang kakausapin ko. At kapag may kasama akong iba na hindi siya komportable, siguradong gera na naman kaming dalawa.
Kanina ka pa ba? Sorry ha. Naipit ako sa traffic eh. Saan ka nagpunta? Ha? Diyan lang. Kumain ka na ba? Magpa-order na lang tayo. Wala kasi akong pagkain dito eh. Saang dyan lang? Sa mall. Kasama ko si Lane. Sino pa? Wala na. Kaming dalawa lang. Magsasabi ka sa akin ng totoo? O ako mismo maghahanap ng sagot? Sino pa ang kasama nyo ni Lane? May kasama na naman kayong mga lalaki, no? Babe, mga katrabaho lang namin yun. Wala lang yun. Kasama yung isang lalaking may crush sa'yo, di ba? Umamin ka? Promise, wala lang talaga yun. Nung nag-text ka nga na nandito ka na, iniwan ko sila para sa'yo. So dapat magpasalamat pa ako sa ginawa mo? Hindi. Sinabi ko lang naman na wala kang dapat ikaselos. Pinagsabihan na kita, di ba? Iwasan mo yung mga lalaki na yun kasi may gusto sa'yo yung mga yon. Pero anong ginawa mo? Tuloy ka pa rin sa paikipaglandian. Hindi naman ako nakikipaglandian. Talaga ba? Na hindi mo nga sa akin sinasabi na lalabas pala kasama mo sila? Yun bang hindi naglalandi? Ha? Ang sabihin mo, gusto mo rin yung lalaki na yun. Tuwang-tuwa kang may nagkaagusto sa'yo. Wala naman ako sinabing ganun. Ito na naman ba tayo? Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo na hindi mo kailangan magselo sa kahit sinong kasama ko? Hindi naman ako maagaw ng iba, iyong iwa ko. Bakit hindi yun yung isipin mo kapag nagsiselos ka? Ang pinupunto ko dito, hindi ka marunong sumunod sa akin. Kapag sinabi kong layuan mo sila, layuan mo sila. Kung ayaw mong tayo ang magkaproblema, tapos ang usapan. Dear IFM. Dear IFM. Sa relasyon namin, si Bobby ang boss. Siya lang ang dapat masunod. At kapag hindi nangyayari yon, abot hanggang langit ang galit niya. Kaya para maging tahimik ang mundo, sumusunod na lang ako kahit hindi ko naman gusto. Nanatili akong mabait at mapagmahal na girlfriend. Kahit sobrang nahihirapan na ako sa relasyon namin. Nagluto ako ng lugaw para mainitan ang tiyan mo. Pagkatapos mo kumain, uminom ka agad ng gamot tapos magpahinga. Umupo ka na para makakain ka na. Ang hirap talaga kapag may ubot-sipon. Ang bigat sa pakiramdam. Eh, tinatanang kaso ka na kasi, kaya ganyan. O ito, pagkain. Ubusin mo yan ha. Dahan-dahan lang. Buti na lang pumunta ka dito. Akala ko hindi mo ako dadalawin. Pwede ba naman mangyari yun? Kahit ano pang ginagawa ko, ititigil ko para puntahan ka lang. Eh kaso baka mahawa ka at ikaw naman na magkasakit dyan. Hindi yan. Malakas ang immune system ko. Ikaw ang mahina. Eh paano kasi? Parating nagpupuyat. Nagpapalipas ng gutom. Nagpapatuyo pa ng pawis at nagpapaambon. Talagang magkakasakit ka niyan. Uso naman ngayon yung payong, di ba babe? Yung ditiklop para hindi ka maulanan. At next time, uminom ka na ng vitamins. Ang hassle kasi. Anong hassle ka dyan? Mas nakakaabala yung parati kang nagkakasakit.
Kaya nga, mamaya lalabas ulit ako para bumili ng mga prutas at vitamins. Wala akong pera. Ako na. Ako nang bibili. Ayoko nagkakasakit ka ng ganyan. Tignan mo oh. Napa-absent ka pa ng wala sa oras. O sige na. Kumain ka na lang para kahit papano may lakas ka. Pabot naman ah. Wait. Ito oh. Sino si Abigail? Katrabaho ko yan. Baka may tatanong na sa naiwan kong trabaho sa kanya. Sasagutin ko lang sa labas. Kaya dyan ka lang, okay? Mahina ang signal. Sino kaya yun? Hindi naman niya siguro mapapansin kung makikinig ako saglit, di ba? Bakit ka tumawag ngayon? Di ba sabi ko sa'yo, kasama ko si Francine. Siya yata yung babae niya. Ayos lang ako, babe. Ubot sipon lang to. Tuloy pa rin tayo sa Sabado, ha? Babe? Babe rin yung tawagan nila? Siguro pa hindi ko mahalata. Sige na. Baka makahalata na yung isa dito. Oh. Oo na. Okay. Bye. Nandiyan na siya. I love you. Ayan na. Tapos na kayo mag-usap? Oo. Narito lang daw siya doon sa instruction ko. Sige. Kain ka na. Babe. May gagawin ka ba sa Sabado? Bakit? Wala lang. Parang gusto ko lang na mag-date tayo. Pero syempre, kapag magaling ka na. Sa Sabado? Hindi ako pwede. Bakit naman? Makikipagkita ako sa pinsan ko. Uwi kasi yun galing London. Hindi ba pwede akong sumama? Mailang ka lang doon. Alam mo naman, puro lalaki. At isa pa, hindi ka pa nung kilala. Di, pakilala mo ko. Kahit ipakilala kita, hindi mo rin siya makakasundo kaya huwag ka na lang sumama. Ayos lang naman sa akin yun. Gusto ko lang na... Kapag sinabi kong hindi ka sasama, okay? Okay. Sige. Kumain ka na lang at kumain dyan para makainom ka na ng gamot mo. Dear IFM. Mga idol, matagal ko nang alam na may ibang babae si Bobby. Pero dahil sa pagmamahal, pinili kong maging bulag at bingi. Hindi ako nagsasalita kahit alam ko na ang lahat. Siguro umaasa kasi ako na sa huli, ako ang pipiliin ni Bobby. Salamat. Nakakain din ng masarap na lunch. Di ba talaga kapag bagong sweldo? Ay, oo nga pala. Magtutoothbrush muna ako. Ay, shoot! Wala na pala akong toothpaste. Ay, Lane, may toothpaste ka ba dyan? Oo, meron. Kunin ko lang sa bag ko. Ito. Ayun. Ayos. Magtutoothbrush muna ako para goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Uy, Lane. Ayos ka lang? Kanina ko pa kasi napapansin na panay ang tingin mo sa akin. May dumi ba ako sa mukha? Wala. Bakit nga? May gusto ka bang sabihin? Wala rin. Sigurado ka? Paano ko ba to sisimulan?
Tungkol nga ba saan yan at nahihirapan kang sabihin sa akin? Dapat kahapon pa kita kakausapin. Kaso, hindi ko alam kung dapat ba akong manghimasok o hindi eh. Kaya lang, feeling ko, dapat ko rin sabihin to sa'yo. Ang ano nga? Diretsahin mo na ako. Ano bang sasabihin mo? Okay, sige. Sasabihin ko na. Tungkol ito kay Bobby. Kahapon kasi, nagpunta ako sa mall tapos nakita ko siya na may kasamang babae. Babae? Oo, sigurado kong hindi niya kaibigan o pinsan yun kasi ang sweet nila. Inakabayan pa nga ni Bobby. Salamat sa pagsabi sa akin, Lane. Lane, CR lang ako. Uy, okay ka lang? Parang paiyak ka niya yata eh. Sino ba yun? Kilala mo ba yung babae? Excuse me lang. Anong ginagawa mo dito? Busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Pwede naman. Ay, di good. Nice ka lang ba? Mainit yata yung ulo mo. Nasaan ka kahapon? Kahapon? Nandito sa bahay. Sigurado ka? Oo. Saan naman ako pupunta eh? Alam mo naman na day off ko kahapon. O diba? Ulitin ko. Nasaan ka kahapon? Nasa bahay nga. Bakit ba ganyan ang tanong mo? Ano bang problema mo? Sabi na nga be. Dapat hindi na ako nagpunta dito at nagtanong kasi alam ko rin naman na magsisinungaling ka sa akin. Ano bang problema mo? Pupunta ka dito tapos kapag sinagot ko naman ang tanong mo, ganyan pa rin ang reaksyon mo. Anong nagawa ko? Nagawa? O anong nagawa mo ulit? Ha? Pwede ba, Francine? Hindi ako manghuhula, ha? Sabihin mo na kung anong ipinunta mo dito. Nakita ka kahapon ni Lynn na may kasama kang babae. Ano? Magsisinungaling ka na naman ba? Uutiin mo na naman ba ako? Para sabihin ko sa'yo, alam ko na ang lahat. Anong alam mo ang lahat? Alam kong matagal mo na akong niloloko. Alam ko na may iba ka na. Alam kong hindi mo na ako mahal, Bobby. Pero nagtiis ako, Bobby. Nagbulag-bulagan ako sa lahat. Akala ko kasi kaya ko. Akala ko magbabago ka pa. Akala ko lang palang lahat lang yun. Alam mo na pala eh. Bakit nandito ka pa? Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Pero huwag ka na mag-alala. Suko na ako sa'yo. Pagod na akong magmukhang tanga. Pagod na akong masaktan. Pagod na ako sa lahat. Kahit anong gawin kong pagtatama sa relasyon natin, wala pa rin eh. Hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na nagsisinungaling ka. Na manloloko ka. Dear IFM. Dear IFM. Sabi nga nila, kung pinipili mong magpakatanga, gagawa ang tadhana ng paraan para matauhan ka. Na kahit panay ang sabi mo na, sige lang, kaya ko pa. Pero kapag sinabi ng tadhana na tama na, hihinto ang lahat. At saka mo marirealize na masyado ka na palang nagiging tanga sa pagmamahal. Pinili kong mag-move on sa pagmamahal ko kay Bobby. Pinili at pinilit.
Kasi kung hindi ko gagawin yon, ako lang din naman ang mahihirapan. Lumipas ang ilang buwan. Nakilala ko naman tong si Stephen. Mabait at gentleman. At sa muling pagkakataon, nakaramdam ako ng panibagong excitement at kilig sa puso ko. Nakauwi na rin ng bahay. Buti na lang day off ko bukas. Pwede akong malit magising. Ay, si Stephen pala. Hello? Hi, nakauwi ka na ba? Oo, kakarating ko lang halos. Ikaw? Oo rin, nagpapahinga na ako ngayon eh. Oh, nagpapahinga ka na pala. Bakit tumawag ka pa? Hindi sana natulog ka na lang ng maaga. Nag-aalas 10 na ng gabi oh. Hindi kasi ako makatulog hanggat hindi ko naririnig yung boses mo eh. Ewan ko sa'yo. Tumigil ka nga dyan. Kung inaanto ka na, ibaba na natin to para pare-paresa tayong makapagpahinga. O bakit? Inaanto ka na ba? Hindi pa naman masyado. Eh ikaw? Kanina, oo. Pero nung marinig ko yung boses mo, biglang nawala eh. Pakiramdam ko tuloy, umaga na kasi napuno na naman ako ng energy kasi nakausap kita. Ang corny mo. Nakakainis ka. Alam mo, aminin mo na lang na kinikilig ka. Pero seryoso, tumawag lang ako para i-check kung nakauwi ka na ng safe. Oo naman. Nag-taxi na ako kanina pa uwi. Halos wala kasing masakyan ng jeep tapos sobrang traffic kasi umuulan. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Ayos lang yun. Ang mahalaga, nakauwi ka ng maayos. O nga pala, may gagawin ka ba sa linggo? Sa linggo? Wala naman. Bakit? Ayos, baka pwedeng magpa-reserve ako ng buong araw mo na makasama kita. Wala ka nang gagawin. Pero kung meron, sa ibang araw na lang ako mag-i-inquire kung pwede ka. Kung makapag-reserve ka pa naman dyan, parang busy naman akong tao. Eh kasi nga, may nag-aaya na sa'yo makipag-date. Uy, wala no? So ano, pwede ba tayo mag-date? Pwedeng pag-isipan ko muna ngayong gabi. Ganun ba? Sige, walang problema, ayos lang. Hihintayin ko na lang yung sagot mo hanggang bukas. Sige na, matulog ka na para makapagpahinga ka na. Lalo na, maaga ka pa siguro bukas. Good night, Francine. Good night. Bye. Ay, paano ba to? Ay, alam ko na. Tatawagan ko si Lane. Hello? Lane, si ano kasi? Si Stephen? Oh, anong meron kay Stephen? Nag-aayang mag-date raw kami. Talaga? Hindi? Yung dalawa na ang lalabas? Oo, eh. Hindi ko alam kung hihindian ko ba o papayag ako. Kasi syempre, nag-aya siya. Eh, alam mo naman na may gusto ako dun sa tao, di ba? Ano ka ba? Obvious ba? Hindi ang isa ka mo is hindi. Pero si Stephen yun eh. Wala akong pakialam kung si Stephen man yan. Alam mo naman kung bakit, diba? May girlfriend yung tao. Siya naman yung unang nakipag-usap sa akin eh. Kahit na, mali pa rin yan. Mali na makapaglandian ka sa lalaking may girlfriend na for 2 years. Uy, anong gagawin ko? Paano ko siya hihindian? Eh, alam naman nating dalawa na isang kulit niya lang sa akin. Papayag ako agad. Napakataan naman ang tanong mo eh. Sabihin mo ang totoo. Hindi kayo pwede mag-date kasi may girlfriend siya. Kahit na malayo pang girlfriend niya at hindi kayo mauuli, mali pa rin yun. Tapos.
Nakakainis ka naman eh. Ngayon na nga lang ako ulit naging masaya ng ganito since nung naghiwalay kami ni Bobby. Tapos may girlfriend pa. Well, sorry ka na lang. Kasi kung ayaw mong maranasan ang maging isang kabit, ngayon pa lang, umayos-ayos ka na dahil hindi kita ipagtatanggol. Sasamahan ko pa yung babae na sabunutan ka. Gets? Ay, nako. Bahala na nga. Dear IFM. Dear IFM. O, diba? Chapter 2 ng katangahan ko. Na kahit alam kong may sabit na yung tao, gusto ko pa rin ituloy. Sa totoo lang mga idol, hindi ko rin alam kung bakit pinili ko ang ganun sitwasyon. Alam kong mali, pero tinuloy-tuloy ko pa rin. Na parang wala akong masasaktan na ibang tao. Ang dami naman itong binili mong pagkain. Mauubos ba natin to? Maubos natin yan. Masarap kumain kapag may kasama ka, no? Ano ka ba? Dapat pala hindi ako pumayag makipag-date sa'yo. Masisira ang diet ko eh. Ayos lang yan. Cheat day ngayon. Kaya, huwag mo na isipin yun. Saka hindi ka naman mataba. Alam mo, tama nga lang yung pangatawan mo eh. Uy, hindi no. Ang taba ko kaya. Tingnan mo nga tong braso ko. Pwede ako makipaglaro sa'yo ng boxing. Oh, pero sige. Since masarap ang binili mong pagkain, kakain ako ng kakain ngayong araw. Yan, ganyan. Kain lang ng kain hanggat may pagkain. Oh, ito, yung iyo medyo mainit pa kaya ingat lang ha. Baka mapasok ka. Tapos, ay, thank you. Ito naman yung juice mo. Ay, sige. Kumain ka na rin kaya. Panay akong inaasikaso mo eh. Ano ka ba? Baka sabihin mo pinapabayaan kita eh. Mas maganda na yung ganito para maganda ang first impression mo sa akin. Lalo na sa date natin ngayon. Ano, kumusta? Masarap ba? Sarap. Ito na rin ang dinner natin ha. Medyo marami kasi talaga eh. Okay. Sige. Anyway, kumusta naman sa office niyo? Well, sabi ni Lane, medyo hectic daw kayo. Medyo nga. Ang dami kasing kliyente na dapat kasi kasuhin. Kaya ayun, halos wala kaming pahinga sa office. Tapos dumadalas na rin yung pag-overtime namin. Kayo ba? Kumusta ang trabaho? Wala, ganun pa rin, ayos lang. Pero sa totoo niyan, parang pinag-iisipan ko na rin talagang umalis eh. Oh, bakit? Pakiramdam ko kasi, alam mo yun, parang hindi ako umuusad. Saka nagsasawa na rin ako sa paligid ko. Madali na akong ma-stress, kaya ayun. Hindi mo ba kayang pagtiisan na lang? Sa panahon ngayon, nang hirap nang makahanap ng bagong trabaho. Bakit ko naman pagtitiisan kung hindi ko na gusto, di ba? Bakit ko naman pahihirapan ang sarili ko kung may ibang option naman ako? Ako kasi kapag mahal ko, hindi ko iniiwan. Pero kapag ayoko na, aalis na ako. Kasi sarili ko lang din naman ang pinapahirapan ko eh. Kaya pala nagtagal kayo ng girlfriend mo kasi mahal mo. Di ba hindi na natin pag-uusapan yan? Okay, sorry.
Pero Stephen, hindi mo naman ako masisisi kung hindi siya maalis sa isip ko, di ba? Siyempre, sa tuwing masaya tayo ngayon, hindi ko may iwasan na isipin na mamaya o di kaya bukas. Hindi na tayo ganito. Uy, ayos ka lang? Sorry. Nasira ko yata yung mood mo. Sige, hindi na ako magsasalita. Hindi, ayos lang. Medyo napaisip lang ako. Napaisip na? Na paano kung ikaw yung una kong nakilala? Magiging ganito pa rin kaya ako sa'yo? Ewan ko. Sa tingin mo? Feeling ko, siguro mas may in love ako sa'yo kasi syempre, pareho tayong walang commitment. Mas magiging malaya akong ipakita sa'yo na mahal kita. Well, kasi ngayon, medyo pigil pa eh. Kasi nga, di ba, alam mo naman. Bakit kaya ganun, no? Bakit pinagtatagpo ang dalawang tao na hindi naman pwede magsama? Para saan pa? Para ba mas ma-realize silang hindi sila pwede? Para ba mas dumami yung mga taong nasasaktan sa mundo? Alam mo, hindi ko rin alam. Ewan ko. Basta ako, mag-i-enjoy na lang muna ako habang kasama kita. Di ba pwedeng ganoon din yung gawin mo? Kahit ngayong araw lang, oh. O baka naman hindi ka talaga masaya na kasama ako kaya ka nagkakaganyan. Masaya ako na kasama ka. Papayag ba ako makipag-date sa'yo kung hindi? Kaya lang kasi wala eh. Hindi ko talaga maiwasan na hindi makonsensya. Alam mo, minsan nga, napapaisip ako. Kung hindi ka rin lang naman ibibigay sa akin, bakit pa kita nakilala? Bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Hindi ko rin alam eh. Maski ako, nanghihinayang din ako kasi isang beses lang tayo pwedeng maging ganito. Pagkatapos nito, back to normal ulit eh. Sa text, sa tawag na naman kita malalambing. Nagkukunwari na naman akong kaibigan lang kita sa harap ng maraming tao. Pero ang totoo, mahal na talaga kita eh. Ay nako, huwag na nga muna natin pag-usapan yan ngayon, okay? Mag-enjoy muna tayo tapos ubusin natin tong pagkain. Naging mag-MU kami ni Stephen. At parating patago kung mag-date. Mahirap pero may thrill. Nakakatakot pero exciting. Pero habang tumatagal, parang napagod ako. Nakakapagod magtago. Nakakapagod kabahan na baka mahuli kayo. Kaya naman sa huli, iniwasan ko si Stephen at pinigilan ang nararamdaman dahil isa itong malaking pagkakamali. Ano nga palang kakainin ko mamaya? Nanigurado tatama rin na naman ako nito pagkagising. Bahala na. Sino yun? Francine! Kausapin mo ako, alam ko na dyan ka, Francine! Si Stephen yun ah. Anong ginagawa niyan dito? Mag-uusap tayo! Sige na! Ay! Sige na. Ano bang ginagawa mo dito? Mag-usap tayo, please. Sinabi ko na sa iyo ang lahat na gusto kong sabihin. Wala na tayong pag-uusapan Hindi ako papayag. Ano bang maling ginawa ko? Bakit mo ba ako gustong iwasan? Okay naman tayo nung lumabas tayo ha. Pagkatapos naman nun, nagtawagan pa tayo. Nakausap pa kita. Bigla mo na lang akong ginaganito. Kasi mali. Alam mo kung bakit ko to gustong gawin. Hindi tayo pwede. Mali na ipinagpatuloy pa natin to, kaya sige na, umuwi ka na. Sadali. Ano bang gusto mo gawin ko? Gusto mo hiwalayin ko yung girlfriend ko? Ha? Sige, gagawin ko yon. Ngayon na, tatawagan ko siya. Sasabihin kong hindi ko na siya mahal. Ayoko na sa kanya at may iba na akong gusto. Hiwalayin ko siya sa harapan mo. Ayokong iwanan mo siya ng dahil lang sa akin. Ano bang gusto mo? Hayaan kong mawala ka sa akin? Oo! Pakawalan mo na ako! Francine, hindi ko kaya yun. Mahal kita eh. Handa ko nga siyang iwan para sa'yo. Bakit ba ayaw mo nun?
Dahil ayokong makasakit ng ibang tao. Ayokong may umiiyak ng dahil sa akin. Sabi mo mahal mo ako, di ba? Ano to? Bakit ganito yung nangyayari? Diyos ko. Dapat nga nung una palang itinigilan natin to eh. Francine naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal kita eh. Pero mahal mo rin siya, di ba? Kung mahal mo ako, dapat nung una palang iniwan mo na siya. Huwag naman ganito. Alam ko yung pakiramdam na ipinagpalit sa iba. Nalukohin, napagmukaing tanga. At ayokong maramdaman niya yun ng dahil sa akin. Mas nauna mo siyang nakasama sa akin eh. Pero ikaw ngayon ang gusto ko makasama. Alam ko, pero hindi ito yung tamang panahon para sa ating dalawa. Kasi kung ipipilit natin to, may masasaktan tayong tao. Paano kung mas kaya ka pala niyang mahalin kaysa sa akin? Paano kung mas masaya ka pala sa kanya, di nagsisi tayo sa bandang huli, di ba? Bakit pa kasi tayo nagkita kung hindi rin naman pala tayo pwede magsama sa bandang huli? Hindi ko alam. Pero kung ano man ang magiging sagot, hindi na siguro mahalaga yun. Dahil balik-balik na rin man ang mundo, hindi tayo pwede. May girlfriend ka na at alam kong mahal na mahal ka. Sa kanya ka na lang. Francine. Tigil na lang natin to, Stephen. Please. Tama na, okay? Tama na. Kahit mahirap, pinili kong talikuran si Stephen. Na-realize ko kasi, ano na lang ang pinagkaiba ko dun sa babaeng pinagpalit sa akin ni Bobby. Naranasan ko ng masaktan, lokohin at iwan para sa iba. Ibig bang sabihin nun, may karapatan na akong gawin din kung ano ang ginawa sa akin? Siyempre, hindi, di ba? Sabi nga nila, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Kaya heto, nagpakatino ako para matinong pag-ibig din ang darating sa akin. Single pa rin ako hanggang ngayon. Single but happy. Alone but not lonely. Parati ko nang pipiliin kung ano ang tama sa buhay ko. Kung ano ang magpapasaya sa akin. Na hindi ko kailangang manakit. Takot ko lang sa karma. Mga idol, hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Yours truly, Francine. IFM. Ay mga idol, so yun na nga po, napakinggan nyo na ang panibagong kwento ngayong hapon para sa ating Dear IFM.
The Francine story na pinamagatang Sabit. Ayan o, para sa lahat ng mga idol natin na nakarelate sa kwentong ito. Ayan o, kita ko naman na talagang sa mga oras na pinapakinggan mo, may pumapasok sa isip mo, di ba? Yung eksenang parang, ay, parang may kilala akong ganyan yung naging istorya ng ng love story, di ba? O kaya, ay, sa akin mismo nangyari yan. Oo, kaya naman hindi ko rin naman masisisi si Francine, di ba? O kaya naman, di ko masisisi si Bobby, ganyan, yung mga ganyan. O kaya si Stephen, o at syempre si Lane na talagang ng best supporting actress, di ba? Yun talagang, ibibigay yung payong kaibigan na makakatulong kay Francine. Yung mga ganyang eksena, idol, na napakaganda ng tinakbo ng kwentong ito, mga idol. Kaya naman, para sa'yo na Team Francine, o kaya Team Bobby, Team Stephen, Team Lane, ayan, alam ko lahat kayo, hati-hati ang mga opinion nyo dito, di ba? Pero para sa akin, tama yung ginawa ni Francine, di ba? Para hindi na siya masaktan, o yung, syempre, yung girlfriend o babae ni Stephen, lumayo na lang siya, di ba? Oo, she made the right choice. Pinili na lang niya yung katahimikan at namuhay bilang isang single na parang si Idol James Reid. Kesa makasakit pa ng damdamin na ibang tao, idol, di ba? Syempre, pipiliin mo kung saan yung magiging maluwag ang dibdib mo, di ba? Kung saan yung tama at kung saan mo, sa tingin mo, sa magiging palagay ang pag-iisip nyong dalawa, di ba? Yun lang yun, mga idol, pasensya na, napapalimod ako ng laway. Kasi talagang ninamnam ko din yung kwento eh. Kung alam niyo na, mga idol, bilang ako po ay narrator, ayan, tagabasa ng ganitong kwento, talagang hindi ko pinapalampas yung bawat bawat batuhan nila ng mga linya, kasi talagang ako din mismo kahit halimbawa yung mga kwento na hindi naman talaga, hindi mo pa na-experience o kaya naririnig mo lang dun sa iba, diba? Parang ikaw mismo na nakikinig, talagang parang ayoko nga, nakaka-excite naman kapag napanabik talaga, diba? Matututunan mo talaga kung paano halimbawa o makinig ng ganitong kwento na parang i-judge mo mismo yung mga characters o sa iba't ibang paraan, di ba? Nakikisimpatya ka, naiinis ka, yung mga ganyang mood, mga idol. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa akin ngayong hapong ito ng Biyernes para sa ating Dear IFM. Ayan hanggang sa Lunes, mga idol, nako, panibagong kwento na naman. Pakaabangan po yan, at syempre para po sa mga hindi nakaabot, di ba? Hindi po nasimula, natatapos ang ating kwento, yan po ay inyong mapapanood or mapapakinggan pa rin sa ating FB page 106.3 IFM Lucena, o kaya naman po sa ating FB, sa YouTube para natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nakapag-subscribe na mga idol. So ayan para sa inyo ang bawat kwento ng ating Dear IFM, kaya wag na wag palalampasin bawat episode natin. Okay, ang oras po natin ay 2:47. Magbabalik pa rin po si Idol James Reid dito sa 106.3 IFM Lucena. Ay, narinig ko na yan.